Eto na, grabe naman to. Breaking news just now. Hala, Tamba abistado na Ante Claire Tameme. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag nyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Pakibisita yan mga katunay. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag nyong kalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Kung kalimutan, i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli ang pagkakataon naman. Si Banat ba yan dinamanda siya, hindi makauwi. Kaliwat kanan ngayon ang problema ni Saldico. Diba? That's life. Diba? Kaya tayo patuloy lang tayo makipaglaban. Kayo mga politiko, huwag kayong duwag. Ito, Marcoleta, maybe he's not perfect. Gaya ko, gaya nyo, hindi perfecto. Kaya lang, ang isang politiko, sabi ko nga, kung sakali lang ha, wala akong plano. Pero kung sakali lang, dapat, kung ako man tatakbo, or meron mang mga politiko, may planong tumakbo, you make sure, hindi ka man perfectong tao, huwag kang magnanakaw. Yes. Yun lang. Pero yung sinasabing huwag magnanakaw, parang yun yung pinakamahirap na maging pagsubok sa kanila. Oh, bilang politiko, kasi talagang, kaya nga yung iba pumapasok sa ganyan eh. Hindi naman para sa maglingkod sa bayan eh. Dahil nandiyan ang kaba ng bayan. Kaya talaga bilang politiko, napakahirap kontrolin ang sarili mo. Kaya nga hindi yung ano eh, kumbaga, hindi lahat no na ay mga kababayan natin ang nasa puso. Hindi yun. Kumbaga, pag nakita mo talaga ang pera, doon masusubukan. Kaya iilan lang talaga yung matitino dyan. No? Sa 100% na lang dyan sa gobyerno, naku. Ilang porsyento lang ang matino dyan. Babaero ka man, okay lang. Hindi ko sinasabing okay ang babaero ha. Pero ibig sabihin, wala namang connection yun eh. Masungit ka, okay lang. Basta importante, huwag kang magnanakaw at huwag kang mag-a-addict. Yun lang. Masama naman yung addict, huwag naman yun. Pero, the moment na nagnakaw ka na, hahawakan ka na, bakit kakalkalin eh? So, anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Yun ang nagiging problema ngayon. Kaya ang daming tahimik. So, panawagan natin, ha? Sa mga kababayan natin, oy, mag-privilege speech din kayo dyan sa Congress. Nang sa ganun, ha? Maano yan? Mayanig. Eh, kampi-kampihan eh. Pambihira, kita mo. Pati Senado, hinawakan nitong si Tambi. Oo. Ha? Kaya nako-control din eh. Gusto ko yung ginawa ni Cheese. Cheese, labanan mo ito hanggang dulo. Tama. Kasi mga duwag. Yung mga pero tingin ko si Cheese hindi susuko to. Siyempre, sinira ang pangalan ni Cheese dito eh. Diba? Hanggat binabato nila si Cheese, sigurado sasabayan si Cheese. No, talagang sa tagal ng panahon, natahimik lang si Cheese. Laging sinasabi ni Cheese, pag-aaralan muna natin yan na ayon sa batas. Talagang ganto-ganto. Kilala naman sa ganyan. Pero talagang neto ng mga nakakaraan talaga, lalong-lalo na yun, ni-reveal niya na lahat-lahat. Diba? Talagang hindi na siya nagpapaawat. Malayo na sa isang Cheese Escudero yung nakita natin. Talagang nakita natin ngayon is yung palaban na Cheese Escudero. Na dyan, kasamahan mo dyan, mga duwag. Tingnan nyo po to next. Okay, tingnan naman natin. Sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas ngayon, dalawa lang. Tuta ka ni Tambi o kalaban ka ni Tambi. Okay, tingnan natin, ano to si Claire Castro or si Bongbong Marcos. Bilang tagapagsalita ni Bongbong Marcos, ano ba tong Malacanang? Para ano, obvious ba? Parang gano'n. Si Claire, naku.
ni Tambi o kalaban ni Tambi? Talaga ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Ngayon, Yung pagtuturo ba kay Chis, may sapat na ebidensya? Yun ang tanong dun eh. Kasi nga, yung nagsabi rin kay Chis, sinangkot lang si Chis nun. Madali lang magsabi ng salita, madali lang mandawit sa salita, sa sabi-sabi. Di ba parang kay Chis, ganun lang din ang nangyari? Paano naman yun? Paano naman yun? Walang ebidensya. Ay nako, anti-clear talaga. oh, ang linis, no? Ang linis ni Bongbong, ang linis ni Claire. Hindi raw nadadaan sa talumpati. Tama. I-apply mo yan kay Bongbong, hindi nadadaan sa magandang talumpati kung hindi sa ebidensya. Sabi mo rin niya kay Bongbong. Di ba? Yung flood control, si puro kay talumpati. Anong nangyari? Ikaw, puro ka rin talumpati. Pinagbibintangan mo si BP Sara. Asa ng ebidensya? Ipakita mo. Fake news peddler ka eh, Claire. Ikaw ang number 1 fake news peddler. Mag-vlogger ka na. Kita ko kanina vlog mo eh. Puro fake news. Mag-vlog ka na lang. Dagdag ni Undersecretary Claire Castro, lahat ng mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty. Ayun, lagi nating sinisigaw yun, di ba? Anong ginawa nyo kay Tevez? Innocent proven guilty. Anong sinisigaw natin kay Pastor Kibuloy? Innocent until proven guilty. An accused should be considered innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi natin. Kay BP Sara, yan ang sinasabi natin. An accused is considered innocent until proven guilty. Pero pinagbintangan nyo. Kung ano-anong bintang ginawa nyo, ganyan din kay PRRD. Binintangan nyo si Pastor, si PRRD, si BP Sara. Alam pala nila yung ganong kasabihan, no? Innocent until proven guilty. Pero sila, di ba? Sila nga eh. Tama naman yung sinasabi ni Coach Oli. Yung mga pinagbintangan din nila. Lalong-lalo na si PRRD. Kumbaga, yung mga ginagawa nilang mga salita na ganyan, parang sa kanila bagay. Talbog sa kanila, parang gano'n eh. Yung tipong ayaw nyo palang ginagawa sa inyo, pero gustong-gusto nyong ginagawa sa iba. Kung anong mga pinagsasabi nyo. Tapos ngayon, pagdating kay Tambi, sasabihin mo, an accused is considered innocent until proven guilty? Ropa eh. Masyado ka namang halata. Ay, nako. Siyempre, depensa, ropa yan eh. Kumbaga, sila na nga lang magkamuka eh. Sila pa yung magtatablahan. Timpayaman ka, no? Gusto mong maambagan ng isang maleta siguro. Grabe ang pera. Ang pera naman ako dito. Asan na ba yung wallet ko? Ano ba laman ng wallet ko? Pera-pera na nangyayari sa Pilipinas. Ang dami kong pera. Mga pera-pera, animal. Hindi kita pinagbibintangan na mukha kang pera kahit halata. Ay, kahit hindi halata. Pero gusto mo maambunan ng ano? Gusto mo maambunan ng maleta? Sumisip-sip. Sip-sip kay Tambi. Hindi ako magugulat. Kasi alam mo ba yung SALN nila? From 3 years, tumaas. 100%, 60%. Ibig sabihin, pambihira. Hindi pala 600%. Tumaas ng 6 times to 10 times. Sa loob ng 3 years. Ay, gusto tumaas ng SALN. Maleta ba tayo dyan? Maliit yung maleta ko eh. Gusto mo ng maleta? Bibigyan na lang kitang maleta. Sana all may mali-maleta. Tayo kaya, no? Kailan kaya tayo makakatanggap ng mali-maletang pera, no? Ay, naku. May namang tapo eh. Halatang halata. Ay, naku. Pag sa Duterte, kung makabintang kay Tambi, an accused is considered.
Halatang halata ito si ano. at susundin kung ano ang ituturo ng Halata ebidensya. naman kasi yan si Auntie Claire, bias yan eh. Siyempre, kanino ba kakampiyan? Kumbaga, diretsuhin na natin. Hindi kakampiyan sa kalaban. Kakampiyan kung sino yung kakampi. Diba? Pero pag nag-away si PBBM tsaka si Tambi, kakampi kay PBBM yan. Sa kanya titiryahin si Tambi. Kasi syempre, hanggat dugtong-dugtong bituka pa. Pag wala pa, hindi talo to. Ang kalaban namin ay mga kalaban namin yung mga nasa labas, hindi dito sa loob. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating House Speaker. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, Hindi ro pinagtatanggol ang speaker. Ano yung ginagawa ninyo? Ay, hindi. Sabi nga ni Kiko, bumibili ng oras para makatakas silang dalawang magtsuhin. Si Tambi at saka si Sandro. Sila ba ang tatakas o maitakas yung pera? Opsyor. tagal na raw siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang House Speaker, pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Mas tumindi raw ito matapos ang Delaware Court ruling kung saan nabanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buwelta ng palasyo, At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. So, Ayan. So, yan ang sasabi niya. An accused is considered. siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Ay! Si VP Sara nga, di ba? Inaakusahan, 150 million lang. O, siyempre sa kanila lang, di ba? Pero sa atin malaking halaga na yun. Pero sinasabi nga natin, mas malalaki pa yung tunay na may mga kasalanan. Bilyon-bilyon. Di ba? Pero kay VP Sara, doon kayo nakatutok. Parang masakit ba na bumabalik sa inyo yung ginagawa nyo? Parang gano'n. Hindi ba hinusgahan nyo na? Pambihira ka naman, Claire. Ilang beses yun ang hinusdahan ng Duterte. Oo. Hindi nyo nga pinadaan sa due process si PRRD rito at binitbit nyo ron. Oo. Di ba? Yan ang problema sa inyo. You are hypocrites. You are double standards. You accuse, yung due process na sinasabi nyo, ayaw nyo sa Duterte. Pagdating kay Tambi, may due process. An accused is considered innocent until proven. Yan yung sinisigaw namin dati pa. Oo. Tanga ka ba? Kumbaga, eto si Tambi, di ba? Pero si PRRD, sinasabi nga ni Coach Oli, si PRRD hindi nyo dinaan sa tamang due process dito sa Pilipinas. Ginawa nyo, binigay nyo agad doon sa ICC. Pero etong si Tambi is talagang marami ng, inis na kayong taong bayan. Kulang na lang, parang, pagsasabunutan siya, parang gano'n eh. Pero talagang todo tanggol pa kayo, todo pa, di ba? Kasi sinasabi, hindi nyo kinakampihan, hindi. Ewan. Kasi yung sinasabi nyo, parang yung sinasabi nyo, malayo doon sa ginagawa nyo. Kaya yung mga taong bayan hindi nakukumbinse, kaya nawawalan tuloy ng tiwala eh. Minsan naman, magsalita naman po kayo ng totoo, yung kaya nyo talagang gawin. Para bumilib naman kami. Pambira. Yung pera nga naman ang nagagawa sa taong bayan, no? No? Kaya walang asenso. Kaya nga sabi ng dayut eh, ang tao pag walang pera ay napapraning. Di alam ang gagawin. Anong Pilipinas? Walang asenso to. So, ang pera Wala. so powerful. Hindi aangat ang Pilipinas hanggat napapalibutan ng Dati mga pa namin crocodiles. sinisigaw yan, yung sinabi ni BP Sara. Una, problemado na. Problematic yung gagawin mong pinsan mo as speaker. Pangalawa, nung unang buga pa lang, ang dami ng anomalyang lumalabas kay Tambi, nababalitaan namin yun. Sinasabi na namin, magkakagulo. Dahil garapalan. It took us 3 months to discover it. Bongbong Marcos took him 3 years to discover it. Saan niya dinadala confidential funds sa Intel funds? O sadyang bobo si Marcos? Or kasabwat? Yan yung sinasabi ko. Walang gitna. Bobo lang talaga si Bongbong Marcos. O kasabwat siya dyan. Walang lusot yan.
Yun lang. Dinidiretso ni Coach In Oli. any case, dapat siya mag-resign. Kasi kung bobo siya talaga, nang dahil sa kanya, nagsasapir ang Pilipinas. All the more, kung kasabwat siya, dapat lumayas siya. Pinipeste niya ang Pilipinas eh. Next po tayo. Ito ang halimbawa. Kaya, malaking bagay yung hindi pagresponde na mabilis ni Ping Lacson. Yung bang lahat dinidelay, lahat inaalis doon sa usapin, diversion, dinadivert. Isa po ito. Ito ang magiging problema natin kay Tambi dahil sa kagagawan ng Senado diyan sa kalokohang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya konektado kay Congressman Sandro. Tinangka umanong i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elisaldico ang 3 nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga chopper na ito, Ayan, isipin ninyo, 3 dinideregister. Ay! In short, sa Tagalog, pinupuslit para maibenta. Sa madaling salita, para gawing pera. Maitabi. Kasi kinukuha na eh. Pinifreeze na, kinukuha. Oo. Sabaw na, natapon pa. Nasubukan nyo ng hihigupin mo na lang yung sabaw, natapon pa. Ganito yun. Sasakyan mo na. Sasakyan pa ng iba, pambihira, masakit yun. Masakit, Kuya Eddie. Pinipris. So, gagawing pera. Para ano. Yan ang mahirap. Pagpatagal-tagal tayo sa investigasyon. Mas madali pang kumbaga, nakakabuelo sila eh. Lahat ng mga nila, mga pag-aari, ganito, operahin na lang lahat yan. Tapos pwede naman ipadala yan sa ibang bansa, doon na itago, di ba pwedeng gano'n? Dapat lumalabas na yung pangalan para makapag-issue na ng freeze, ma-freeze natin yung mga account. Pinaiikot-ikot kasi ni Lacson eh. Pinapatagal ng pinapatagal. Notary. Wala na yan. Tama, yung sinasabi ni Kiko, susundan ko lang. Pinatatakas nila si Tambi at si Sandro. Kung hindi man sila personal ang tatakas, maitatakas yung assets. Yung pera ng Pilipinas, maitatakas. Yung kinuha, Pwede na yung itago sa ninakaw, ibang lugar, maitatakas. parang gano'n. Tapos saka kayo magpipris ng account. Niloloko nyo kaming talaga mga animal kayo. Ginagago nyo kami. Dapat ipagpipris na nga mga account niyan eh. Pambira talaga. Alam mo, hindi naman ako believe kay Lacson, no? Pero talagang na-expose si Lacson dito. Na-expose. Lalo-lalo na si Tito Soto. Lalo na to si Tito Soto. You know what you're doing, Tito Soto. Mananagot kayo sa taong bayan. Ayon, natatig natong haya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natong haya natin ang boss na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.